Mga kabalik, mga ka-mind shift, may kwento ako. Yung tipong kapag narinig mo, mapapaisip ka rin. Wait, engkanto ba to? O utak ko lang napagod? Hindi natin babastusin ang paniniwala ng matatanda. Pero hindi rin tayo magpapadala sa takot ng walang ebidensya. Kwento muna, tapos reality check. Nung isang gabi, pauwi ako, late na. Yung klase ng gabi na tahimik, pero yung dibdib mo parang maingay sa pagod. Dumaan ako sa isang eskinita papunta sa metro. Sa kanan may mga puno, may bakanting lote, may damo-damo. Sa kaliwa may pader na may lumang ilaw. Yung dilaw na bumbilya na parang hirap na hirap magtrabaho. Habang naglalakad ako, napansin ko biglang lumamig yung hangin. Yung pawis ko parang natuyo. Tapos may narinig ang tunog. Hindi ko ma-explain agad. Parang mahina na tawa o baka hangin lang o baka dahon. Huminto ako. Tapos may nakita akong parang kumikislap sa gilid ng mata ko. Alam mo yung feeling na may tao pero paglingin mo wala. Ganun. Tinanay kong maglakad ulit pero habang palapit ako sa madilim na part, mas lumalakas yung pakiramdam na may kasama ako. Parang may nakasunod. Parang may nanonood sa'yo. Tapos bigla akong napaisip, baka ito na yun, yung sinasabi nila, yung nakakakit ka, yung may diwata, yung may engkanto. Ang worst part, hindi naman ako sure. Pero habang iniisip ko, mas tumitindi yung kaba. At kapag tumitindi yung kaba, mas nagiging totoo sa pakiramdam mo lahat. Siyempre, pag kwento mo yun sa barangay, may automatic response. Ay nako, may engkanto yan. Baka may natapakan ka. Baka naistorbo mo sila. Doon nagsisimula ang isang bagay na sobrang common sa atin. Yung takot nagiging paliwanag. Pero mga kabalik, mga ka-mind shift, dito tayo mag-iiba. Hindi natin dinidismiss yung kwento. Pero hindi rin tayo mag-conclude agad. Reality check tayo. Ano ang mas likely na nangyari based sa science? Una, pagod, puyat at stress. Kapag puyat ka, stress ka, overwork ka, ang brain mo naka-survival mode. Threat mode, mas alert siya sa danger signals kahit wala naman. Kaya minsan normal na tunog nagiging parang may tao. Normal na anino nagiging parang may nakatingin. Pangalawa, low light. Sa dilim humihina ang detailed vision natin. Yung peripheral vision natin mahilig mag-guess. Kaya yung alitap-tap reflection o ilaw na dumaan, pwedeng magmukhang kumikislap na entity kapag pagod ka at kabado ka. Pangatlo, tunog ng kalikasan at echo. Hangin sa dahon, kuliglig, palaka, ibon, kaluskos. Kapag tahimik ang paligid, mas dramatic pakinggan. Tapos pag may expectation ka na baka may engkanto, ang utak mo maglalagay ng meaning. Tawa, bulong, tawa. Pang-apat, yung lagnat kinabukasan. Pwedeng matagal na palang nag-i-incubate yung virus o infection. Nagkataon lang na lumabas after ng scary walk. Kaya nagmukhang dahil doon kahit ang totoo, timing lang. Ang panglima, nocebo effect. Ito yung opposite ng placebo. Kapag convinced kang may nakasunod o naaakit, tumataas ang anxiety, sumasama ang tulog, lumalala ang pakiramdam. Totoo yung symptoms pero hindi kailangan ng magic para mangyari yon. At kung may engkanto man, sana inaakit nila yung mga korap. Yung tipong pag-uwi nila, biglang may konsensya, may resibo at may audit report sa bulsa. Balik values tayo, respeto sa kultura pero prioridad ang katotohanan. Kapag may ganitong kwento, ganito ang rule natin. Pause, check sleep, stress at health, verify with evidence, saka tayo mag-declare ng something paranormal. Mga kabalik, mga ka-mind shift, comment mo, anong naakit o engkanto story ang narinig mo? At kung i-reality check natin, ano yung pinaka-likely na paliwanag?